Perfect score ang ibinigay na grado ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para sa naging ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Kaugnay nito, sinagot din ni Yusek Castro ang naging pahayag ng grupong akbayan na sa shake governance umano ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil patingi-tingi umano ang responde sa mga problema ng mga Pilipino. Sinasabi nila na patingi-tingi yung solusyon, hindi po ba bago sila magbigay ng anumang negatibong impresyon or salita, siguro mas magandang tumulong sila, magbigay sila ng kanilang suggestion. Open ang Pangulo sa lahat ng suggestion. Kung meron silang iniisip na pinakamagandang suggestion, ibigay na nila, hindi yung puro pamumuna. Kasi ngayon, puro pamumuna, pero wala tayong nakikitang anumang aksyon. Giit pa nito, bukod sa iba't ibang reforma sa ekonomiya at iba pang mga sektor, malinaw ang plano ng Pangulo pagdating sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa flood control scandal. Anya, walang sinisino si PBBM kahit pa ang pinsan nito na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga ebidensya. Samantala, si Secretary Vince Dizon, nakalihim ng Department of Public Works and Highways na naging sentro ng anomalya ng mga proyekto kontra baha, simple lamang ang intindi sa mensahe ng Pangulo, gawin ang kanilang trabaho. Anya, nai-refer na ng DPWH ang kanilang mga dokumento sa Ombudsman na makakatulong sa mga investigasyon laban sa mga public official na sinamantala ang mga proyekto ng pamahalaan para kumita ng pera. Ayon kay Dizon, sa parte nila sa kanilang ahensya, titiyakin nilang hindi na mauulit ang mga ganitong klase ng anomalya. Tuloy-tuloy ang reforma, tuloy-tuloy ang paglilinis. Hindi tayo titigil dito. Less anomalies po this year sa DPWH. Can you assure us less anomalies? Yun ang gagawin natin. Ano yun ang po gagawin yun? natin. Ano po yung gagawin? Yun, gagawin natin lahat para masigurado na hindi na tumaubo. At kung merong mang dyan na may balak pa o may ginagawa pa, pasensyahan tayo. Dahil kung ano nangyari sa mga nakakulong ngayon, ganun din ang mangyayari sa kanila. Una nang naging katuwang ang DPWH ng mga investigative bodies gaya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para matukoy ang mga public official at mga kontratistang iligal na nakikinabang sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ilan sa mga nabanggit na reforma ng Pangulo ay ang pag-hire ng mga bagong graduates na qualified sa DPWH, transparency sa mga proyekto sa pamamagitan ng Transparency Portal, integrity chain at pakikipagtulungan sa mga civil society organization. Ito'y upang masigurong ang buwis ng publiko ay napupunta sa mga totoo at mapapakinabangang mga proyekto. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.